Kasi matanda na rin ako, masabi ko lang ito, katarantaduhan ng paniniwalang si Pedro ang unang papa sa Roma. Unang dahilan ng katarantaduhan, yung salitang papa, lumitaw 500 mahigit. 500 taon nang patay si Pedro. Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo ang manatili sa atin. Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi, hapon, umaga, anumang oras pong kami ay muling nakakarating sa inyo sa tulong at sa awa ng Panginoon. Kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International, tayo nagpapasalamat sa Diyos. Meron po tayong muling mabuting pagkakataon para makapag-aral ng mga katwiran at ng mga salita ng Diyos. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos, isa po muling pagkakataong makapag-usap-usap tayo ukol sa kanyang mga kalooban. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at puntahan po natin agad ang ating panauhin mula po sa Cebu City. Isang Katoliko po siya, si kapatid na Renato Parsacala. Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Renato. Tuloy po kayo, nandyan po si kapatid na Eli. Ano po ang ating katanungan? Magandang gabi po, Brother Eli, Brother Daniel. Isang karangalan ko po na nakapagtanong sa nitong programa. So ang katanungan ko po ay, totoo po ba na nung bumalik na si Jesucristo sa langit, si Apostles Pedro na po ba ang nanguna sa mga unang Kristiyano o namuno? Kasi ang natutunan namin sa relihiyong Katoliko na si Apostol Pedro daw ang unang papa kasi siya daw ang nag-lead sa mga o namuno sa unang Kristiyano nang si Jesucristo ay bumalik na sa langit. Yan lang po ang katanungan. Salamat. Salamat sa iyo, kapatid na Renato. Pero kung tanong mo yan, gusto ko sagutin kita ng yung tapat na sagot. Hindi para bigyan ka ng ng lugod. Kahit magalit ka sa akin, yung isasagot ko, yun ang tama. Hindi totoo si Pedro, papa sa Roma. Panlulokong napakatindi ng Katoliko nun eh. Kasi yung salitang papa, unang lumabas lang yun, 500 taon nang patay si Pedro. Paano mangyayari siya unang papa sa Roma? The power of the papacy or even the use of the word pope, ito'y ginamit lang doon sa 521 BC ay AD. Ibig sabihin, matagal nang patay si Pedro bago lumitaw yung pagiging papa. Imbento lang naman ng Iglesia Katoliko yan eh. Walang apostol si Kristo na tinatawag na papa. Bawal nga yun eh. Basahin natin ang 23 ng Mateo, versikulo 9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Pag ang pag-uusap relihiyon, puwera yung sa tatay mo sa laman, Yung tatay mo sa laman, tinatawag ng Biblia yon ama ng ating mga laman. Ama ng ating physical being. Pero pag ang pag-uusap, ama in the sense, spiritual sense, iisa lang ang ating ama. Kaya sabi ni Kristo,
huwag niyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Iisa lang ang inyong ama na tatawagin. Sa makatid bagay siya na nasa langit. Ang sabi doon sa Cebuano, ay ganito, pakinggan mo kapatid, ug dili ka mo magtawag, bisan kinsang tao, nga maamahan ninyo sa ibabaw sa yuta, kay usa lamang ang inyong amahan, ang atuwa sa langit. Ang liwaliwanag naman kapatid, bawal nga ni Kristo itawag yung ama eh. Paano naging papa sa Roma si Pedro? Alam mo ba ang kahulugan ng salitang papa? Ang ibig sabihin nun, ama. Eh bawal nga itawag yun sa mga tao sa lupa eh, pagdating sa spiritual matters eh. Eh kailan ba nag-umpisa yung salitang ama na yan o papa? Kailan yan yung Pope? Basahin natin ito, kapatid na Daniel. Ito hindi ko imbento ito ha. Nasa Catholic Encyclopedia ito. Katoliko gumawa nito. Kung magagalit ka dyan sa akin, sabunutan ninyong gumawa nito, wag ako. Basahin natin yung volume 8, 571. The Pope, the popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter and visible head of the Catholic Church, is Pope, derived from the Greek papas, father. The title was first mentioned by Saint Ennodius, 521, and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Kita mo, unang-unang minention yan ni Ennodius, 521, matagal nang lusaw si Pedro nung gamitin niyang salitang Pope o Papa. At yan, ginamit lang sa Western Church since the 11th century. 11 taon nang patay si Pedro nung gamitin yan sa Western Church. Paano mo ngayon sasabihin sa akin na unang-unang Papa sa Roma si Pedro? Pag hindi kayo pinagdadago ka ni Pedro eh. No? Bagay dyan sa mga nagtuturo niyan, dago ka ni Pedro eh. Bawal nga ni Kristo yun eh. Paano ngayong papatawag si Pedro ng Papa sa Roma? Tingnan ninyong imbento yan. Kayong mga marunong, mga nag-aral, nakakaalam kunyari ng katotohanan. Lahat kayo nag-aral, may mga senador, may mga presidente. Huwag kayong paloko. Hindi totoo si Pedro ang kahalili ang unang Papa sa Roma, tapos ang kahalili eh. Itong mga sumunod. Hindi totoo yan. Naimbento yan salitang Pope o Papa 521 AD. At ginamit lang yan ang Iglesia Katolika noong 11th century. Ibig sabihin, sa pagpasok ng 1,000 taon after Christ, doon lang inumpisa ang gamitin niyang Papa na yan. Paano nyo ngayon ako paniniwalain na si Pedro unang Papa sa Roma? At hindi totoo sa Biblia na si Pedro ang nangangasiwa sa Iglesia. Nang pumanik na sa langit ang Panginoong Jesucristo, may kinilala si Pedro na mangangasiwa sa Iglesia. Si Pedro mismo kumikilala roon, hindi siya. Sino yon? Pakinggan nyo sa Galacia, Kapitulo 2, ganito ating mababasa sa 2:7. Kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli, sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga hentil. Tingnan mo Tingnan mga kapatid na mag-aral ka lang, ano? Saka yung mga intellectuals na Katoliko, buksan nyo lang ang utak nyo. Kakahiya naman kayo, abogado pa kayo, di naintindihan pinagagagawa nyo. Eto, si Pedro, apostol sa pagtutuli. Ibig sabihin ng pagtutuli, yun ang Israelites. Tandaan nyo.
Si Pablo naman, ang inihanda siya, apostol sa mga di pagtutuli o sa mga Gentiles, yung labas sa Israel. Kasi ang tipan ng pagtutuli binigay sa Israel. Circumcision is given to the Israelites. And Peter is the apostle to the circumcision or to the Israelites. Apostle Paul is saying, yung naghanda kay Pedro ng pagka-apostol sa pagtutuli, siya ang naghanda sa akin sa pagka-apostol sa mga hintil, sa Gentiles. Tingnan mo, paano mangyayaring si Pedro, ang unang papa sa Roma, ang apostol na dapat kilalanin ng Roma, si Pablo? Paano siya naging unang papa sa Roma? Hindi naman ang destino niya sa outside Israel. Siya'y para sa pagtutuli o para sa Israelita. Ang destino sa labas ng Israelita, si Pablo, sa mga hintil. Kaya siya ang nangaral sa Roma, hindi si Pedro. Kagaguhan nyo, niluloko nyo sarili nyo. Basahin natin ang Roma 1:1. Sasalita si Pablo. Ang nagsasalita si Pablo. Ano ang sabi niya sa mga taga-Roma? Si Pablo, na alipin ni Hesukristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos, na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay sa makatwid bagay si Hesukristo na Panginoon natin. Na sa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Hesukristo. Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Nakita mo, sino nangangaral sa Roma? Si Pablo. Hindi si Pedro. Kalokohan niyang masasabi mo, siya unang papa sa Roma. Hindi nga niya destino yun. Paano siya naging papa ron? Nako, mag-isip naman kayo mga Katoliko. Lalo na yung mga intellects, hindi ko masisisi. Yung mga Katoliko, wala namang pinag-aralan sa istorya, wala namang pinag-aralan sa Biblia. Pero kayong mga abogado pa raw kayo, mga huwes pa raw kayo, senador pa raw kayo, napaloko kayo sa katarantaduhan na yan, na si Pedro ang unang papa sa Roma. Napakalayo sa katotohanan yan, mga kababayan. Kahit na kayo magalit sa akin. Dalawa ang mga apostol na pinakapangunahin. Si Pedro sa pagtutuli, si Pablo sa hindi pagtutuli o sa outside Israel. Ang Roma, hindi pagtutuli yan. Yan Gentiles siyang Roma sa kategorya ng Biblia. Sino apostol dyan? Si Pablo, hindi si Pedro. Pakinggan nyo. Sa 13 ng gawa, sinulat ng mga mga eyewitnesses ang nagsulat nito. Hindi ito nakuha sa kalye. Ang sabi ni Lucas, sa 13:46 ng gawa, pakinggan nyo. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat
sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasasa mga hentil. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hentil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Nagsasalita si Pablo at saka si Bernabe sa mga Israelita. Ayaw silang paniwalaan. Sabi ni Pablo, yamang itinatakwil ninyo kami, hinahatulan nyo ang sarili nyo na hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay, narito, papasahintil kami. Sapagkat, ganito ipinag-utos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang isang hintil. Si Pablo ang para sa mga hintil. Kaya hindi si Pedro ang nakakasakop sa Roma. Katarantaduhan ninyo. Maghunos dili kayo, panluloko sa kapwa-tao. Niloko kayo ng mga taga-Roma, tapos lolokohin nyo pa kapwa nyo Pilipino. Napakawawalang hiyang pastor nitong mga paring ito. Sabihin nyo si Pedro, unang papa sa Roma. Hindi nga niya destino yung paano siya magiging papa ron. Ang inilagay sa mga hintil si Pablo. Ang liwa-liwanag eh. Basahin ko sa Bisaya sandali. Mga kapatid na Bisaya, huwag kayong paloko. Basahin nyo ang Biblia nyo. Unya, si Pablo ug si Bernabe nagasulti sa dakong kaisog ug nanag-ingon. Kinahanglan nga ang pulong sa Dios igamantala pag-una kaninyo. Apan kay gisalikway ninyo ug ginahukman ninyo ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhi nga walay katapusan, aniya karon mangadto kami sa mga hintil. Bakit? Tuloy, kay mao kini ang gisugo sa Ginoo kanato. Gibutang ko ikaw nga kahayag sa mga hintil, aron ikaw mamahimo nga alang sa kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Tanyo, ang inilagay ng Diyos sa hintil, si Pablo, hindi si Pedro. Ang question, napakalaking question, ang Roma ba hintil o Israelita? Hintil. Kaya sino ang apostol doon? Si Pablo, hindi si Pedro. Katarantaduhan talaga. Oh. Ayaw maniwala itong mga Katoliko. Kaawa naman kayo. Napagluluko kayo. Na si ang unang papa raw sa Roma, si Pedro. Hindi nga pwedeng mangyari na papa sa Roma si Pedro. Bakit po? Bawal unang-una, bawal patawag ng ama. Narinig ni Pedro kay Kristo yon. Paano ngayon si Pedro tatawagin Papa, be-bless niya yung magpatawag sa kanyang Papa. Abemus Papam! Meron na tayong Ama! Katarantaduhan, no? Dinadaan kayo sa Latin at saka kung ano-anong salita para lukohin ng mga Pilipino. May Papa na tayo! Abemus Papam! Ba't kailan ka ba nawala ng Papa kung Kristiyano ka? Ang Papa, ang Ama sa langit eh. Tapos kinuha nyo nilagay kay Pedro. Hindi nga papayag si Pedro, bawal ni Kristo eh. Huwag nyong tawaging inyong Ama ang sino mang tao sa lupa. Iisa lang ang inyong Ama, siyang nasa langit. Ano ibig kong sabihin, mga kapatid? Imposibleng patawag ng Papa si Pedro. At nung si Pedro ay patay na, bago lumabas yung salitang Papa, 500 taong patay na si Pedro. Yan. Ngayon, pagdating sa pamamahala ng iglesia, sino po ang sa iglesia? Nung pumalik na sa langit si Kristo, naiwan yung mga apostol, si Pedro at saka yung ibang kasama niya para sa Israel, sa pagtutuli. Si Pablo naman, yung mga kasama niya, para naman sa mga hentil. Alam nyo nangyari, bandang huli, yung namamahala sa Israel, 3 yan. Ang namamahala sa pagtutuli, si Pedro, si Santiago at si Juan.
Sila ang pangunahin sa mga apostol na namamahala sa Israelita sa pagtutuli. Pero nung makita nila na si Pablo mas mahigit ang karunungan sa nila ang pangangasiwa kay Pablo, hindi kay Pedro. Pakinggan natin sa 2:9 ng Galacia. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga Tiyan nyo, mga kapatid, ang nagsasalita dito si Pablo. Ang sabi ni Pablo, nang makita nila ang biyayang sa akin na iipinagkaloob, mayroong grace o biyayang nakita sila kay Pablo. Sino nakakita? Ulitin natin, kapatid na Daniel. Ano sabi ni Pablo? At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe. Nakita nyo? Ang nagsasalita si Pablo. Nung makita nung mga ang biyayang na kay Pablo, ang kanang kamay ng pakikisama. Alam nyo ba kahulugan ng kanang kamay? Yung kanang kamay, yon ang number 1 na katiwala, yung kanang kamay. Para bang right hand of the president, o kaya kanang kamay ng gobernador, o kaya yun ang pangunahin sa pamamahala. Yung mga apostol Israel, nung makita nila yung biyayang pinagkaloob sa akin, ang kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe. Sino nagbigay ng kanang kamay ng pakikisama o pamamahala? Ibinigay sa akin, sabi ni Pablo, at kay Bernabe. Sino nagbigay? Ni Santiago, ni Cephas, si Pedro yon, at ni Juan. Sila na mga inaring haligi. Aba, pinagkatiwalaan pala ng 3 apostol, si Pablo at si Bernabe. Ibinigay sa kanila ang kanang kamay ng pamamahala o pakikisama, binigay ni Santiago. Payag si Santiago. At ni Cephas, si Cephas, si Pedro yan. At ni Juan, yan ang mga pangunahing apostol sa Israel. Ibinigay sa nila kay Pablo, binigay nila kay Pablo at kay Bernabe ang kanang kamay ng pakikisama upang kami magsiparoon sa mga hintil at sila'y sa pagtutuli. Sila para sa Israel. Paano ngayon yan? Naghiwalay ng administrasyon. Ang administrasyon sa Israel, 3. Sino? Si Santiago, si Cephas, at saka si Juan. Ang administrator sa mga hintil, si Bernabe at si San Pablo. Yan. Paano napunta si Pedro sa Roma? Alam ni Pedro na ang mamamahala sa Roma, si Pablo at saka si Bernabe. Paano napunta sa Roma si Pedro? Ano yun? Nasisiraan ng bait yung Pedro nyo? Naghati na nga ng destino, tapos siya pa rin ang pumunta sa Roma? Sira ulo nung magtuturo niyan. Di nauunawa Biblia, makaturo lang. Walang batayan. Walang batayan. Mga kababayan, alam nyo, kung naiintindihan nyo lang yung naiintindihan ko, hindi kayo maloloko May batayan kasi ako Biblia at ebidensyang galing sa Katoliko. Imposibleng si Pedro unang papa sa Roma. Dahil yung salitang papa, lumabas lang 500 taon pagkamatay ni Pedro. Kaya, alam nyo, bandang huli, ang nangasiwa ng buong iglesia si Pablo
Siya po ang nangasiwa. Hindi naman kagaya sa iglesia ni Manalo, ang nangasiwa ikaw ng iglesia, si Santiago. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Tatlo yung nandun sa mga Israelita, tatlo. Si Santiago, si Pedro, si Cephas, at si Juan. Tatlo yun. Hindi siyang nangangasiwa ay si Santiago. Tingnan ninyo, sabi naman ng iglesia ni Manalo sa Pasugo 2004, pahina 17. Si Santiago na kapatid ng Panginoon ang naglagda ng pasya o hatol sapagkat siya noon ang tagapamahala sa buong iglesia. Wala kang mababasa. Siya, si Santiago, ang tagapamahala sa buong iglesia. Malulugaw ang utak mo, ministro ni Manalo. Mabubulag ka ng kababasa, wala kang mababasa. Si Santiago ang tagapamahala sa buong iglesia. Katarantaduhan yan. Bakit? Ako may mababasa ako. Ang namahala bandang huli sa buong iglesia, hindi lang ang mga hintil, pati Israelita na sakop ni Pablo, kasi yun ang kalooban ni Kristo. Nang isugo niya si Pablo, ito ang sabi ng Panginoong Hesus kay Pablo, 9:15 ng Gawa. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Ayan, unang-una mangangaral si Pablo sa mga hintil. Dadalhin niya ang aking pangalan, sabi ng Panginoong Hesus, sa mga hintil. At sa mga hari, kaya nakarating siya hanggang kay Cesar At sa mga anak ni Israel. Kita nyo? Nakatakdang pati sa Israel. Kilalanin ang kapangyarihan ni Pablo. Kaya nga, bandang huli, si Pedro, Israelita, si Juan, Israelita, si Santiago, Israelita, napasailalim ng pamamahala ni Pablo. Siya ang namahala sa buong iglesia. Basahin natin. Colosas 1:24. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Ayan, si Pablo nagsasalita. Sabi ni Pablo, nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo. Aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, na ako'y ginawang tagapangasiwa nito. Tanyo, ang ginawang tagapangasiwa ng iglesia, si Pablo. Uulitin ko mga kababayan. Basahin nyo sa lahat ng translation, lalo na sa mga manuscripts, no? Mga antigong manuskrito. Si Pablo ang bandang huli na mahala sa iglesia. Sabi sa Bisaya, doon sa 1:24, ganito nakasulat, karon nalipay ako sa akong mga pag-antos tungod kaninyo, ug gipuno sa akong bahin kadtong nakulangan sa mga kagulanan ni Kristo, sa akong unod tungod sa iyang lawas nga mao ang iglesia. 25. Nga niini ako gihimong ministro, sumala sa pagkatinugyanan ko sa Dios nga gihatag kanako tungod sa kaninyo aron matuman ang pulong sa Dios. Nakita nyo, nga niini sa iglesia, sa lawas,
Niini ako gihimong ministro. Ang ministro, tagapamahala ang ibig sabihin nun. Sa original na salitang Grego, tagapamahala, administrator. Nga niini sa lawas, sabi dun sa 24 sa 24, tungod sa iyang lawas, nga mao ang iglesia. Tapos sa 25, nga niini ako gihimong ministro o tagapamahala. Ang namahala sa iglesia, sa kabuuan si Pablo. At siya rin ang nagtapat na siya'y gumawa ng higit kaysa ibang mga apostol. Mas maraming accomplishment si Pablo kaysa kay Pedro at sa iba pang apostol. 15:9 ng unang Korinto, kapatid na Daniel, hanggang Gis. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Datapwat, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkus, ako'y malabis na nagtagal kaysa kanilang lahat. Biro mo, para masabi mo ito, na supersede ni Pablo ang pagal o ang paggawa ng lahat ng apostol na nauna sa kanya. Bagkus ako'y malabis na nagtagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Through the grace of God, Apostle Paul have achieved even more among all those any other apostles. Basahin natin sa English yan, kapatid na Daniel. 9 hanggang 10. For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. He labored more abundantly than they all. Higit sa lahat ng apostol. Ang labor na ginawa ni Pablo. So he paano ba tinasabi yun sa Suprendente? Nakahigit siya sa lahat ng mga apostol. Nakahigit siya. Dahil sa biyaya at karunungang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Pati si Pedro, kumikilala sa karunungan at ability ni Pablo. Basahin natin ang sabi ni Pedro mismo. Sabi ni Pedro, 3:15 ng ikalawang Pedro, si Pedro po nagsasalita rito. Basahin natin. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. Ito confession ni Pedro to eh. Sabi ni Pedro sa Israelita, sabi niya, ang pagpapahinuhod ng ating Diyos pagliligtas. Gaya naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, sabi ni Pedro. Gaya ni Pablo na ating minamahal na kapatid, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, may mga bagay mahirap unawain. Pati si Pedro, hindi niya masyadong maabot yung karunungan ni Pablo eh. Kasi pati siya nahirapang unawain yung sulat ni Pablo.
Kaya alam niyo mga kapatid, para i-claim mo na si Pedro ang unang-unang Papa sa Roma, mali. Alam nyo mga kapatid, ito hallucinations ito ng Iglesia Katolika na si Pedro raw unang Papa sa Roma. Wala kang pagbabatayan yan. Kapatid na Renato, maawa ka sa kaluluwa mo, no? Layasan mo yung relihiyon mo. Matagal ka nang niloloko dyan. Kung Biblia ang pagbabatayan mo, pati istorya ang pagbabatayan mo, pati yung mga matatandang kasulatan, hindi si Pedro na siya uupo sa Roma, andun daw yung the chair of Peter. Na pagka nakaupo sa chair of Peter ay infallible. Ang tawag nila ron pag nagsasalita yung Papa sa Roma, gaya ni Pedro, infallible, libre sa pagkakamali. Sabi, ang termino ng mga pari dyan, marami silang mga termino ex cathedra. Ex cathedra. Ibig sabihin, dinadaan tayo sa mga salitang hindi common sa Pilipino Kaya natatanggap mo kahit hindi mo naintindihan. Basahin mo nga yung ex cathedra, kapatid na Daniel. Ex cathedra, the term commonly applied to the special and explicit exercise of papal infallibility. When the Pope speaks from the chair, cathedra, of authority as visible head of all Christians, his teaching is not dependent on the consent of the Church and is irreformable. Latin, ex cathedra, from the chair. Etymology. Ayan, pinagkunan yan, salitang Latin, ang etimolohiya niyan, salitang Latin, ex cathedra, ibig sabihin, from the chair. At di umano yung chair na yon ay kay Pedro raw yun. Paano nagkaupuan si Pedro sa Roma? Hindi naman siya apostol doon. Mga kababayang Katoliko, sige, hindi bale, magalit kayo sa akin, sumpain ninyo ako. Pero okay lang. Basta masabi ko lang yung totoo. Total, mamamatay naman ang tao di kahit patayin nyo na ako sa panalangin nyo Okay lang. Kasi matanda na rin ako, masabi ko lang ito, katarantaduhan ng paniniwalang si Pedro ang unang Papa sa Roma. Unang-unang dahilan ng katarantaduhan, yung salitang Papa, lumitaw 500 mahigit. 500 taon ang patay si Pedro. Ginamit yan sa Western Church noong 11th century. 1,000 taon ang patay si Pedro. Paano siya naging Papa sa Roma? At paano napunta si Pedro sa Roma? Nagkaroon ng upuan doon si Pedro. Nagkaroon ng trono ron, samantalang hindi naman siya destino ron. Ano palagay nyo kay Pedro? Pangahas? Hindi naman siya destino, pupunta siya ron? Nagkasundo-sundo nga sila. Kasama si Pedro, ni Santiago, at saka ni Juan. Kasama si Pedro, nagkasundo sila sa Israel. Si Pablo naman sa mga hintil o sa labas ng Israel. Paano ngayon pagkatapos nila magkasundo Bigla na lang nagbiyahe si Pedro papunta Roma at umupo ron. Ako, Papa. Lokohin mo, lelong mo. Tell that to the Marines. Gago ka kung sino ka man. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid na Renato. Okay po, kapatid na Renato. Maliwanag na maliwanag po. At maraming salamat po sa naliwanagan na po. Sige, kung naliwanagan ka, lumayas ka dyan, niloloko ka riyan. Papasambahin ka pa sa Diyos-Diyusan, papatawagin ka pa ng Papa, bawal ni Kristo yan. Kapatid, lumayas ka dyan. Kung may pagmamahal ka sa kaluluwa mo at sa asawa mo at anak, lalayas ka dyan. Niloloko ka dyan. 2,000 taon na nanloloko mga tarantadong yan.
Salamat kapatid na Renato, kasihang kalawa ng Panginoon. Kapatid na Daniel. Opo, yan. Salamat po, kapatid na Renato Parsacala. At kapatid na Renato rin ang kasunod natin. Si kapatid na Renato Lorania naman po, mula naman sa Palawan, isa pong espiritista. Kapatid na Renato, tuloy po kayo. Ano po ang inyong katanungan? Nandyan po si kapatid na Eli. Sige po, kapatid na Renato Lorania. Tuloy po kayo, kapatid. Kapatid na Renato Lorania, kayo na po. Sige po. Pwede na po kayong magtanong, kapatid. Hello po, kapatid na Renato. Hindi yata ako naririnig. Sige po, babalikan ko na lang po kayo, kapatid na Renato. At mukhang may problema po tayo sa technical side. Pagka po naayos natin, kami po babalik sa inyo. Si kapatid na Arnel Basalo muna po tayo mula sa EDSA Caloocan, Quezon City, isa pong Katoliko. Kapatid na Arnel, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po kayo at nandyan po si kapatid na Eli. Ano po ang ating katanungan? Magandang gabi po, Brother Daniel. Magandang gabi rin po, Brother Eli. Ako po isang Katoliko. Ang tanong ko po ay, totoo po ba yung sinabi ni Jesucristo sa kanyang mga alagad na sinabi niya na tanggapin niyo ito at inumin? Ito ang kalis ng aking dugo na ikipagpapatawad ng mga kasalanan. At pangalawang tanong ko rin po, Brother Eli, si Jesucristo ba ay may buwan at petsa sa kanyang kapanganakan? Maraming salamat po sa Diyos. Salamat sa iyong pagdalo, kapatid, at pagsali sa ating. Alam mo, walang sinabi si Kristo na hindi totoo. Lahat ng sinabi niya, puro totoo. 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kaya totoo yun, galing sa Ama yun. Hindi niya salitang sarili. 12:50. At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Paano magiging hindi totoo galing sa Ama yung sinasabi niya. Aral ng Ama yun Nung sabihin niya ngayon sa Mateo, basahin natin sa 27. Dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. O, di ba kapatid, ang liwanag, Dumampot siya ng saro, nagpasalamat, tapos ibinigay dun sa mga apostol na nagsabi, magsiinom kayong lahat dyan sapagkat yan ang dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sabi niya, di iinom kayong lahat dyan. Totoo yan. Hindi pwedeng hindi totoo yan, kapatid na Arnel. Ang hindi totoo, yung ginagawa ng pare. Tanong mo sa akin kung bakit. Brother Eli, kasi po, di ba sa... Teka muna kapatid. Teka muna, hindi pa ako tapos. Mamaya uli. Sa ang hindi yan, totoo yan. Sabi mo kasi, totoo ba yung sinabi ni Kristo? Totoo, nasa Biblia yun Wala kang dapat pag-alinlanganan pagka sinabi ni Kristo. Totoo yun. Eto, kumuha siya ng saro. Inano niya, nagpasalamat siya, pinabindisyonan niya. Binigay niya ngayon sa mga apostolo, uminom kayo lahat dyan. Lahat kayo uminom. Ang totoo yun. Ang hindi totoo, yung sinasabi ng ginagawa ng pare. Bakit? Sabi ko sa'yo, tanungin mo sa akin kung bakit.
Kung ayaw mong itanong, ako na lang ang magtatanong. Bakit hindi totoo yung sinasabi ng pare? Kasi nang kumuha siya ng kalis o ng saro, ang ginawa niya, tinaas. Pagkatapos nagpasalamat siya. Ang ginawa, siyang mag-isa lang ang uminom. Hindi kayo pinainom. Hindi pa ba kayo nakakahalatang ginagago kayo? O di kayo nakakahalata, ginagago kayo. Tapos sasabihin nyo, nagmumura ako. Talaga namang ginagago kayo ng pare. Kung kumakatawan kang ikaw si Kristo, abay, painumin mo yung pinakain mo. Eh, ikaw ang uminom eh. Eh di, tama yung sinabi ni Kristo. Ang ginagawa ng pare, mali. Siya lang ang umiinom. Matindi kayo. Ayaw nyo ng totoo? May nagpapaliwanag sa inyo ng totoo, nagbabasa ng Biblia, tapos kakagalitan ninyo, matindi na ang delusion ninyo. Yung mga galit sa akin, nagmumura sa internet, matindi na ang pagkakagago sa inyo. Pumapayag naman kayong ginagago kayo habang panahon. Pinainom ba kayo ng pare? Hindi. Siya lang mag-isa uminom. Eh, totoo ba yan? Oh? Totoo yung nasa Biblia. Yung ginagawa ng pare, hindi totoo. Sakim. Kung yun ang ikapagpapatawad ng kasalanan, kailangan painumin mo lahat ng miyembro mo. Eh, ba't ikaw lang umiinom? Ginagago mo miyembro mo. O, naintindihan mo, kapatid na Arnel? Po, Brother Eli. Di ba po sa muna, kung naintindihan mo, tama na muna. Meron ka pang isang tanong, hindi pa ako tapos eh. Magtatanong ka na naman uli. Meron bang buwan at petsa ng kapanganakan si Kristo? Meron. Hindi Disyembre. Isang panluloko na naman yan sa inyo. Inaamin yan ng Iglesia Katolika na niloloko nila kayo. Basahin natin ang Catholic Encyclopedia, kapatid na Daniel. Puro panluloko yung dinala rito sa Pilipinas eh. Volume 2, page 607. Ito nakasulat. Ang Katoliko gumawa nito, hindi kami. Kung magagalit kayo, lamutakin ninyo yung gumawa niyan. Ito. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown. Ayan. Sabi ng Iglesia Katolika, ang aktual na petsa ng pagkapanganak ni Kristo is unknown. Hindi nila alam. Pero nasa Biblia yan. Hindi lang nila naintindihan. Tamo, inaamin nila, di nila alam eh. Well, kung hindi mo pala alam, ba't naglagay ka ng petsa? Ulit, kapatid na Daniel, the actual date. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany, January 6, during the first 3 centuries of the Christian era. Yan, sabi ng Katoliko yan, hindi ako may sabi niyan. Hindi raw alam yung petsa ng pagkapanganak kay Kristo. Kaya, nung una sa 3 century, 300 taon, unang 300 taon, ipinagdiriwang ekayan sa Feast of Manifestation na kung tawagin Epifania o Epiphany. Yan ay January 6. Ano? Nung unang 300 taon, January 6 daw ang pagdiriwang. Pero ito ang sumunod. History. Kapatid na Daniel, tuloy natin. History. In about the year 330, however, the church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration. Nung 330 AD raw, ang iglesia sa Roma ay nagkaroon nag-assign ng definite na date, December 25 for the celebration. In order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice.
This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. Tinan yung insulto kay Kristo yan. Itinapat ng Roma ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan ng Panginoong Hesus, itinapat doon sa Saturnalia, yung piyesta ng Diyos-Diyusa ng Roma na pagano. Iniinsulto Kristo, tinapat yung kanyang petsa sa petsa nung ang conquered sun, December 25. Kita nyo yan, oh. Tapos ngayon, yan ang tinanggap ng buong mundo. Pati Iglesia ni Manalo, nagdiriwang yan. Huwag niyong itatanggi, ha? Mga manalista. Talagang nahawahan kayo ng tinta ng Katoliko. Ito niya yung pasugo. Noong 1968, nasa larawang kuha noong December 26, 1967, alin? Nang ipagdiwang ang ika-25 anibersaryo ng kasal ni na kapatid na Chopilo Ramos at Paz A. Ramos. Kasama si kapatid si Erdi Manalo, kapatid na Erdi, Senador Osmeña Jr., Senador Salonga, Ginang Osmeña, kapatid na Teni, Ginang Baby Magsaysay, at nakatayo sa likod si kapatid na Ramos, mga anak at manugang. Ano nakalagay dyan? Happy New Year. Siguro sa banda rito, nandun naman yung Merry Christmas. Nandun pa si Santa Claus. Oh. Nakikipagdiwang din sila. Meron din Pasko ng December 25 ang mga iglesia ni Manalo. Tinan nyo sa pasugo, December 1939, page 16. Nalalapit na ang Pasko. Mamili hanggang maaga. Marami ngayon na bagong damit na paninda. Sina kapatid na Pilar Fernandez, Rosalina Yadan, Esther Yadan. Modista, painting. Ayan, sa obrero. Nakikipagdiwang din Pasko eh. Malalapit na Pasko, sabi sa mga kapatid na nila, mamili na kayo hanggang maaga. Yan, hindi nyo maitatago sa amin yan. Meron na kami ebidensya lahat yan eh. Kaya itong mga iglesia ni Manalong ito, nagkukunwari na sila raw galit sa Katoliko, mga Katoliko raw mga sa demonyo. Pero nakikipagdiwang sila doon sa piyesta ng itinapat yung birthday ni Kristo sa piyesta ng Diyos na pagano na kung tawagin ni Saturnalia o yung unconquered sun. Piyesta ng Diyos-Diyosang Romano. Napakamali niyan, mga kapatid. Yung tinatawag na Sol Invictus or unconquered sun, official Roman feast yan eh. Para sa kanilang para sa kanilang Diyos-Diyusan na Sol Invictus, yung Diyos na araw. Yung laging nagtatagumpay na araw. Yan ang paniwala ng Roma. Diyan itinapat yung birthday daw ni Kristo. Basahin nga natin, kapatid na Daniel, yung Sol Invictus. Sol Invictus, unconquered sun, was the official sun god of the later Roman Empire and a patron of soldiers. On 25 December AD 274, the Roman Emperor Aurelian made it an official cult alongside the traditional Roman cults. Kita nyo? Si Aurelian pala nag-umpisa niyan. December 25, 274. Kaya noong 330 AD, gumaya na yung Papa sa Roma. Na anong ginawa yung namumuno sa Iglesia Katolika, kung ano man ang tawag doon, ang ginawa nila, i-declare nila na December 25 na rin ang petsa ng kapanganakan ni Kristo. Galing yan sa alimuom ng utak. Wala sa Biblia yan. Diretsong panluloko sa kapwa yan.
At alam niyo kung bakit ko alam diretsong panluloko yan? Sabi, wala raw petsa ang pagkapanganak ni Kristo. May petsa sa Roma. Sa Biblia, may petsa. Roma lang ang may sabing walang petsa. Pero may petsa ang Panginoon Kristo sa kanyang pagkapanganak. Hindi Disyembre. Kasi nung ipanganak siya, walang yelo. Walang yelo. Kapatid na Arnel, alam mo ba kung bakit wala yelo? Nung ipanganak siya, may mga pastor doon sa doon sa bukid, sa gabi, yung kanilang kawan, mga tupa, pinaglalamayan nila, pinapasturan nila sa bukid. O, ito, pakinggan nyo ha. Sa 2:7 ng Lucas. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ayon, sabi nung anghel doon sa mga pastor, yung mga pastor nasa bukid, inaalagaan yung kawan nila, no? Sabi nung anghel sa mga pastor, huwag kayong matakot, may dala-dala akong magandang balita. Ipinanganak sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas na siyang Kristo ang Panginoon. Kita nyo? Nung ipanganak si Kristo, may mga nagpupuyat na pastor doon sa bukid, pinapakain yung kanilang mga tupa. Mangyayari ba ng Disyembre yan? Napakalayo sa katotohanan yan. Pag Disyembre kasi, doon sa pinanganakan kay Kristo, pakita natin kung ano itsura ng terrain doon sa Bethlehem ng Judea. Pagka Disyembre, ayan Bethlehem puno ng yelo. Sinong siraulong pastor ang magbabantay ng kanilang kawan, papapastuli nila sa gabi, manginginig sila lahat sa yelo, ginaw. Ang ginaw pag Disyembre. Hindi pwedeng magpastol ang mga tupa, magpastol ng mga tupa ang mga pastol pag Disyembre kasi Nobyembre pa lang, pagka sinuswerte, umuulan na ng yelo sa Bethlehem. O tingnan, ang Bethlehem, Disyembre, ginagawa na nila, inaalisan na ng yelo ang daan. Paanong mangyayaring nun si Kristo'y ipanganak ay Disyembre? Labag sa katalagahan ng naturalesa. Bakit? Nung ipanganak si Kristo, walang yelo. Yung mga pastor nandoon sa bukid. Inaalagaan ng kawan. Yan yung ginawang kanta Kaya lang yung pati kanta niloko na Ang sabi nung, the first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay in keeping their sheep. Ayan, tama yun, yung unang mga parte. Pagdating dito, niloko na ang tao. On a cold winter's night,
that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Nung ipanganak si Kristo, may mga shepherds. Sila ang unang binalitaan. Yung salitang Noel, mabuting balita yon, mga kapatid. Kaya ang nakatanggap na unang-una ng mabuting balita na ipinanganak na si Kristo, yung mga shepherds na nagbabantay ng kanilang kawan sa bukid doon sa oras na ipinanganak si Kristo. Imposibleng Disyembre dahil walang pastor ng tupa na sira ang ulo, ilalabas yung kanyang kawan ng punong-puno ng yelo yung bukid. Kakain ba ng yelo yung mga tupa? Gabi? Magpupuyat na kumain ng yelo, tupa? At yun naman, pastor, manginginig siya dun sa freezing temperature? Hindi mangyayari yan. Imposible yan sa naturalesa ng tao. Kaya ito pa isang hint, ito pa isang clue. Nung ipanganak si Kristo, doon siya pinanganak sa isang koral ng hayop. Inilagay siya ni Maria sa pasabsaban. Ibig sabihin, walang mga hayop doon sa koral. Nasa labas nga eh. Kasi kung doon siya mga anak, lalagay niya yung kanyang anak, si Kristo, sa pasabsaban, pasabsaban yun eh. Doon kumakain yung mga hayop sa pasabsaban eh. Ibig sabihin, nung panahon na yon, empty yung pasabsaban. No? Empty, hindi, walang kumakain na, yung pasabsaban, walang kumakain, ang ibig ko sabihin. Walang kumakaing hayop. Bakit? Wala ngang hayop eh. Maaaring nasa labas yung mga hayop eh. Gaya rin ng mga pastor doon sa lugar na yon, ng kanilang mga hayop, pinapastulan sa gabi. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Maria na yung kanyang anak ilagay sa manger. Kasi empty yung stalagen. Paano ba yung stalagen sa Portuguese? Empty yung kulungan ng hayop. Doon sila naspadpad kasi wala na silang matuluyan. Bakit naman sila walang matuluyan? Pwede naman silang makatuloy sa bahay. Kasi nasabay yung pagkapanganak ni Maria doon sa pagpapatala na iniutos ni Augusto Cesar. Nagkaroon kasi ng census. Basahin natin ng 2:1 ng Lucas para mabuo natin ang istorya, kapatid na Daniel. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David. Upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Kaya pala wala na silang malugaran, na tiempo pala sa pagpapatala ng buong sanlibutan. Lumabas ang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala para ma-tax. Tatax niya Augusto Cesar
na masyadong nanunuwapang ang Roma noon, na gusto niya yung lahat ng nasasakop ng Roman Empire magpatala para lahat mabigyan ng tax, makapagbayad ng tax. Natatakot sila sa Roman Empire. Pati mga Israelita, takot sila sa kapangyarihan ng Romano. Kaya lahat ng tao nagpapatala. Wala na ngayon, naglakbay ngayon si Jose at saka si Maria, galing ng Nazaret. Pumunta sila doon sa bayan ni David, sa Bethlehem. Kasi doon lahi siya ni David eh. Titignan ng mga lahi-lahi kung nagpatala, napilitan si Jose. Sinama yung asawa niya si Maria na kasalukuyang kagampan para magpatala sila sa Bethlehem. Naglakbay sila mula Nazaret papuntang Bethlehem. Nung pagdating nila ron, wala na silang matuluyan. Bakit? Siguro, puno na lahat ng mga bahay, puno na lahat ng mga kung meron mga motel noon o mga kung ano man ang tawag noon, tuluyan, na puno na dahil nga panahon ng pagpapatala o panahon ng census. Kayo, mag-isip kayo, mga kababayang Pilipino. Si Augusto Cesar, emperador ng Roman Empire, ang kinikilalang makapangyarihang imperyo nung araw sa panahon ng panganak ang Panginoon Jesucristo. Ngayon, ang punto, mag-uutos ba ang emperador ng Roma na magpatala ang mga tao ng Disyembre? Puro yelo, mahihirapang maglakbay ang mga tao at hindi sila masisisi ni Cesar. Hindi po kami nagpatala sapagkat wala po kaming madaanan Puro yelo madudulas ang kabayo. Yung mga mayayaman, may mga kabayo at may karo paano ngayon yung magpapatala ng Disyembre? Napaka-imposible iutos ng Roman Emperor ang census tatapat sa yelo o sa winter. Yan ang mga consideration kung nag-iisip ka ng nakaayon sa Biblia. Ngayon, di ka na nag-iisip, abogado ka dahil nagising kang Katoliko, di ka na nag-iisip, manatili ka na lang na abogado. Napakagago mo pag naniwala ka na nangyari ang kapanganakan ni Kristo ng Disyembre. Hindi totoo yan. At hindi rin totoo na yung census na yon nangyayari ng Disyembre. Most probably, nung ipatupad yan ng Roman Empire, hindi winter. Mahirap kasing maglakbay sa winter. Naiintindihan mo, kapatid na Arnel? Opo, Brother Eli. Okay ka na, wala na akong sagutin sa'yo. Salamat po sa Diyos, Brother Eli. Meron ka pang tatanong. Kanina kasi nagpipilit kang magsalita Kaya lang mabibitin sa ere. Baka hindi ko na masasagot dahil kukulangin ako ng oras Mahaba kasi ang sagot sa tanong mo. Wala ka namang alinlangan na. Napakalinaw, Brother Eli. Salamat sa Diyos. Nangangako ka sa Diyos, lalayas ka na sa Katoliko. Hindi rin ako pwede, hindi pa ako makapag-commit talaga totally, Brother Eli. Kasi medyo pag-isipan muna. Mahala ka sa buhay mo. Wala na akong sagutin sa'yo, Sinabi ko na sa'yo ang katotohanan na naloloko ka, na ililigaw ka. Pero kung diyan ka pa rin talaga gusto mo, maghanda ka ng maglangoy sa impyerno. Yun ang warning ko sa'yo. Kasi ang nakakaalam ng katotohanan, ayaw mong gawin, kasalanan sa'yo. 4:17 ng Santiago. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yan, bahala ka na sa sarili mo. Wala na akong sagutin sa'yo, kapatid. Siguro, sa dami-dami ng taong nakakausap ko, yung 40 minutos na inubos ko para sa'yo, kung hindi ka pa rin naniniwala, bahala ka sa sarili mo. Huwag mo akong sisisihin. Sige,
Salamat, kapatid na Daniel. Punta tayo sa iba. Apo. Baka yung iba, merong handang pusong lumaya sa mali. Kasi utos ng Diyos yun, lumaya sa mali eh. Ito pala kahit mapatunayan mo sa kanyang mali, hindi pa rin siya aalis eh. Bahala siya sarili niya. Utos ng Diyos yan, umalis ka sa mali eh. Basahin natin sa Roma. Ganito nakasulat sa Roma 16. Umpisahan natin sa 17. Ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Kaya mga manluloko yung mga tao na yan na nakakadaya sa mga kapwa-tao na walang malay. Ngayon, sabi ng banal na kasulatan, kung nagkamalay ka, nalaman mong totoo, tandaan ninyo yung pinanggagalingan ng pagkakabahagi, katitisuran, laban sa aral na inyong napag-aralan. Laban dun sa aral na talaga ng aral ng Diyos na nasa Biblia, magsilayo kayo sa kanila. Utos yun lumayo ka, humiwalay ka sa kanila. 6 ng 2 Korinto, versikulo 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sabi ng Diyos, humiwalay kayo sa kanila. Umalis kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila. Yung mga mananamba sa Diyos-Diyusan, umalis kayo dyan, sabi ng Diyos. Kung uumpisahan natin sa 16, ang sabi doon, anong pakikipagkaisa? Mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila, ako'y kanilang magiging Diyos, sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo. Umalis ka sa Diyos-Diyusan, umalis ka sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, humiwalay kayo. Ayaw mo umalis, bahala ka sa buhay mo. Tama na yung binigay kong oras sa'yo. Kasi kung lahat ng tao sa mundo, bibigyan ko ng oras na kasing haba nung binigay ko sa'yo, kapatid. Mamamatay na ako, hindi ko matatapos kausapin lahat ng tao. Binigyan na kita ng tamang oras. Nagpagod na ako para sa kaluluwa mo na ipaliwanag sa'yo yung totoo. Sabi mo naman, maliwanag sa'yo. Kung diyan ka pa rin sa Katoliko, magpakatibay ka na sa mali. Hindi ka na maaalis diyan kahit kailan. Yan ang masasabi ko sa'yo. Kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. At tuloy po tayo. Dito naman po tayo sa isang panauhin natin mula sa Rodriguez Rizal. Isang born again naman po siya. Si kapatid na Jericho Fernandez. Kapatid na Jericho, magandang gabi po sa inyo. Tuloy kayo. Andyan po si kapatid na Eli. Ano ang atin pong katanungan? Hello, magandang gabi po sa Brother Daniel and Brother Soriano. Ang tanong ko po ay, totoo po ba ang deliverance yung sinasaniban tapos ipag-pray ng pastor? Kasi po, sa pinanggalingan ko pong foundation dati, born again po siya pero hindi po sila naniniwala sa mga deliverance. Tapos yung lumipat naman po ako ng tirahan, yung napuntahan ko pong church, doon po sila nagde-deliverance daw po sila, yung mga sinasaniban. Tapos lasan lang po yung pangalawa po, ang sabi po kasi ng pastor doon sa amin habang nagpipreach, ang totoong pagbibigay po ba ay dapat masama sa loob? Yun lang po.
Totoong pagbibigay, Brother Daniel, hindi ko nakuha yung huling sinabi niya. Ang totoong pagbibigay, masama sa loob. Ganun po ang sinabi niya. Tama po ba ang kasi yun po nadinig ko, kapatid na Jericho, ang totoong pagbibigay ay dapat masama sa loob? Yun po ang sabi ninyo. Tama po ba ang aking dinig? Opo, tama po. Yung po kasi ang sabi sa pulpit eh. Dapat daw pag magbibigay kami, yung dapat daw masama sa loob namin. Kaya may nabasa po ako sa Bible na magbigay ang bawat isa, yung hindi napipilitan lamang. So medyo na guguluhan ako. Yun naman po. Alam ko na ibig sabihin ng pastor mo. Dapat pag magbibigay ka, masama ang loob mo kasi malaki ibibigay mo, kaya masama ang loob mo. Gusto niya malaki ibigay mo. Yung masama sa loob mo. Kasi malaki Yun ang gusto ng pastor mo. Simple lang ang kahulugan nun. Kasi ang nasa Biblia, kontra yun Kontra, 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dapat pala magbigay ka masaya. Dapat masaya, hindi masama sa loob mo. Ang ibig sabihin ng pastor mo, kaya dapat magbigay ka masama sa loob mo kasi malaki ibibigay mo. Sumasalma ang loob mo dahil sa laki. Yun ang ibig niyan sabihin, hindi mo lang naintindihan, kapatid na Jericho. May mga talinghaga rin yung mga pastor ng demonyo Talinghaga ng pastor ng demonyo yun. Na gusto niya, pasamain ang loob mo sa laki ng ibibigay mo. Pero labag sa Biblia yon. Dapat, sabi ng Biblia, iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Basahin natin ang 12:8 ng Roma. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. Ngayon, dapat magbigay kang magandang loob, tapos pag nagkakawang gawa ka, dapat magsaya ka. Yun ang aral ng Diyos. Yung pastor mo, antikristo yun, kapatid. Saya, huwag ka magagalit antikristo yung pastor mo. Kasi ang nasa Biblia, nagbibigay dapat masaya. Mahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Meron kang ligaya sa pagbibigay dahil mahal mo ang nakikilala mong aral ng Diyos. Kaya masaya ka. Kahit na halimbawa nababawasan yung pera mo, pero masaya ka dahil alam mo ang ginagawa mo, kalooban ng Diyos. Utos ng Diyos yun Maglingkod tayo na may kasayahan. Hindi maglingkod na masama ang loob. 102 lang awit, kapatid na Daniel. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Serve the Lord with gladness. May kaligayahan. Yun ang usapan sa Biblia. Ngayon, yung unang tanong ng kapatid na Jericho, yung sinabi niya, yung totoo raw ba yung may deliverance dahil may sinasaniban ng demonyo tapos ipagpe-pray ng pastor. Alam mo, kapatid, yung karamihan dyan, arte lang yan, arte. Hindi totoo yun merong totoo yung mga naganap nung araw na pinalayas ni Kristo yung masamang espiritu sa tao, yun ang ini-imitate o ginagaya ng mga pastor ngayon. Hindi naman nila na-i-imitate, hindi naman nila magaya. Bakit? Sabi lang nila, lumabas na raw yung masamang espiritu. Pero kung talagang totoo yun, bakit yung pastor hindi nawawala ng masamang espiritu yung pastor? Laging ang itinuturo, mali. Laging ang itinuturo, yung pagkakakwartahan. Kung talagang nakakapagpaalis siya ng demonyo, dapat pati siya, wala rin demonyo. May demonyo rin yung pastor niloloko yung mga tao Nagtuturo ng mali, nagtuturo, wala sa Biblia.
Paano ngayon yun? Eh siya mismo may demonyo. Paano siya mag-aalis ng demonyo kung siya mismo may demonyo? Ang katunayang, ang pastor mismo may kasamang demonyo, eh mga ministro at apostol ni Satanas yan eh. 11:13 ng ikalawang Korinto. Pakinggan nyo mga kapatid. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. May mga ministro, may mga apostol na mga apostol ng demonyo. May kasamang demonyo mga yan. Paano magpapalabas ng demonyo yan? Eh sila mismo may mga demonyo. Sila mismo sa demonyo eh. Papakita ko sa iyo ha. Tingnan mo ito, nagpapalabas kunyari ng demonyo. Aba, galit na galit dun sa tao. Kasi nag-ring yung cellphone. Eto, pakinggan mo ha. Panoorin mo. And the Bible says that at the end, those who worship God will do that in spirit and in truth. Amen. So in the realm of the spirit, let me tell you, we possess every power to cast every demon out. Yes. Any demon, any power, any dominion that want to challenge the authority of God, what do you do? We cast them out in the name of Jesus. Amen. Hey you bro, come let me pray for you. Are you one face? Yeah, man of God. Lift up your hands, let me pray for you. Now, Father, in the name of Jesus, I pray for your man servant. I pray that any demon that is tormenting his life, I cast them out now in the name of Jesus. I bind them and I will lose your host. Lose your host now. You demon in my lose your host. Lose your host. Lose now. Lose your host. Lose. Yeah, I'm fine. I'm under anointing. I'm just under serious anointing. I will call you, please. I'm under anointing, please. I say I'm under anointing. Can't you understand? I will call you. Bye bye. Pastor, continue. Continue for what? Pastor, continue. Continue for what? Pastor. Do you know how long I've been in the ministry? Pastor, no, Do you know how many demons I've cast out in my life? do you know how long this demon has been in? Catch a demon. Shia. Catch a demon. Lumayas kay ka. Isama mo na yung demonyo mo. Meron ba naman nagpapalabas ng demonyo eh. Nagalit siya sa miyembrong pinapalabas niya demonyo. Eh kasi nag-ring yung cellphone. Eh sabi ng tao, I'm under anointing. Huwag kang mang istorbo. Eh di, okay naman pala yung pinapalabasan ng demonyo, no? Bakit? May tamang isip eh. Huwag mo ko istorbohin dito, I'm under anointing. Eh nung magalit na pala yung pastor dahil nag-ring yung cellphone. Take your demons with you. Yan ba ngayon ang mga pastor magpapalabas ng demonyo? Eh siya rin may demonyo. O eto pa isa ha. Pakikita ko sa inyo. Mga palapalabas ng demonyo na yan. Biro mo, may sakit yung babae. May sakit yata sa sex organ. Aba, ang ginawa, pinatong yung paa niya dun sa sex organ ng babae. O, tinan mo, kawalang yaan itong mga nagdi-deliver. Tingnan yung kademonyohan yan. Yan ba ngayon ang mag-aalis ng demonyo? Siya mismo may demonyo. Sukat na ganyanin mo. Yung sapatos mo kinakalkal mo dun sa pag-aari ng babae. Di ba kawalang yaan yan? Nako, mga kababayan ko, mga Pilipino, huwag kayong basta paloloko. Ang hirap sa iba sa atin, pag nakarinig ng Latin, pag nakarinig ng English, ay madaling mapaniwala. Ay, tinan nyo, kung di ba naman yan may sira ang kukote niyang pastor na yan. No? Sukat na pagsamantalahan mo, meron pang isa. Yung suso naman ng
pinagsamantalahan ng isang pastor. Ito, kunyari, pinapaalis yung demonyo at saka yung sakit. Pakita mo. Salite free, weakest and brutito, Amen. O sua questi mostri, alleluia. Amen. We go sa bulmoso, Amen. Amen. oh, el moto. Alleluia. Tado ka. Sinampal ng babae. Kasi, nilalamas na yung suso eh. Yan ang mga kawalang hiyaang ginagawa sa mga relihiyon ngayon. Kapatid na Jericho, ka na nagpapapaniwala dyan. Sumampalataya ka sa salita ng Diyos. Lahat ng demonyo lalaya sa'yo, kahit wala yung pastor na mga yan. Tingnan nyo, ang ginagawa nitong mga pastor na ito, yung kanilang mga miyembro, ginagawang parang mga hayop. Oh. Pinasusunod na para bang mga asong. Meron nga tinatalian pa eh. Di ba? Pakita mo, tinatalian pa. O, tingnan mo, may tali pa. Oh. Yan ba ngayon ang mga pastor na paniniwalaan ninyo? Dinadaan sa arte. Na alam mo namang mga arte na hindi kinakasiyahan ng Biblia. Puro mga ano lang yan. Parang show. Meron pang pastor sa Africa, yung mga miyembro niya, pag sinapian ng Espiritu Santo raw, pinapakain ng damo. Biro niyo yan, oh. Pinapakain ng damo. Maniniwala ba kayong totoo yung relihiyon na yan? Tapos nung interviewin ng reporter, ano ikalasan ng damo? Para ikang macaroni pasta. Tinuruan pa ng kasinungaling. Ito, pakinggan nyo. It's nice. It's like macaroni pasta. It's very nice. I might not have eaten the grass or whatever, but if it happens that one day I eat the grass, it means I would have perhaps or maybe have the same level of Holy Spirit manifesting in me. Well, hindi totoo na pagka may Holy Spirit ka, kakain ka ng damo. Hindi kasi itinakda ng Diyos sa taong kumain ng damo. Ang damo para sa mga hayop, no? Yung damo, yung grass. Yung herbs, pwede sa tao yan. Pero damo, damon-damo talaga. Basahin natin sa 104:14 ng awit. Kanyang pinatutubo ang damo para sa mga hayop at ang gugulayin sa paglilingkod sa tao upang siya'y maglabas ng pagkain sa lupa. Naglalabas sa lupa ang Diyos ng pagkain sa hayop at saka sa tao. Pinapatubo niya ang damo para sa mga hayop at ang gugulayin, yung mga herbs, sa paglilingkod sa tao. Iba yung damo. Para sa hayop yun. Tapos para sabihin mo, sinapian ng Espiritu Santo, pinalamon mo ng damo yung mga miyembro mo. Napakawalang hiyang pastor nito. Alam nyo, kung ako lang makakamit ng personal nito, baka mabatukan ko itong mga pastor na to. Matindi. Nakakasira ng kalooban itong mga pastor na to. Naunawaan mo ba ang sagot ko sa iyo, kapatid na Jericho? Opo, napakalino po. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. Baka meron pang pwedeng isa, Brad Daniel. Opo, kapatid na Eli, si kapatid na Herbert De Leon naman po mula sa England, United Kingdom, isang Christian. Kapatid na Herbert, tuloy po kayo. Ano po ang inyong katanungan? Nandyan po si kapatid na Eli, please. Apo, hello po at magandang araw po at magandang gabi po, Brother Eli at Brother Daniel. Meron po akong gustong itanong about po dito sa 1 Corinthians. Yung tinuro niya na po ito noon, yun po sa chapter 14, verse 27 and 28. Kasi po, meron po kasi akong isang kaibigan na naging parang pagtatalo po or hindi po namin napagkasunduan itong about po dito, about sa speaking of tongues po. Ginamit ko po yung 27 and 28 po sa kanya na yung pong inaral po nyo na napanood ko po noon. Ngayon po, binalikan po ako, ginamit po yung sa chapter 14, verse 2. Kaya po, paki-explain po sana, Brother Eli, kung meron po ba talagang
speaking in tongues, yung hindi po yung mga ibang languages po na meron po tayo ngayon, bagkus po yung talagang speaking of tongues po na hindi po natin maiintindihan dahil ang Holy Spirit lang po or kayo between God lang po, parang ganun po. Alam mo, tinan mo, naloko ka na agad, kapatid. Basahin natin ng 14:2. Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakauunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. O, tama, babasahin ko ulit. Tignan mo sa screen, kapatid na Herbert. Ang nagsasalita ng wika, hindi sa tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Bakit sa Diyos? Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Pagka walang makakaunawa sa iyo, tiyak na tiyak, ang Diyos ang makakaunawa sa iyo pag nagsasalita ka ng wika. Kahit anong wika, naiintindihan ng Diyos. Wika wika tang. Hindi katangahan, kundi tang. Nagsasalita ka ng wika. Walang nakakaunawa kasi kaya ka sa Diyos nagsasalita kasi walang nakakaunawa. Alam mo kung bakit ganyan ang pangungusap? Umpisahan natin sa 1. Kaya ka nadaya agad eh. Sundin ninyo ang pag-ibig. Gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit lalo na ang kayo'y makapanghula. Amo sabi ni Pablo, ang premise natin, versikulo 1, sundin ninyo ang pag-ibig. Gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Lalong-lalo na kayo'y makapanghula. Kung meron ka mang nanasaing kaloob na ayon sa Espiritu, number 1 na ang panghuhula o prophesying. Bakit? Sa 2. Sapagkat. Tamo? Sapagkat. Bakit sapagkat? Bakit sapagkat? Parang hindi kumpleto pag hindi mo babasahin yung 1. Hindi mo malalaan yung dahilan ng bakit sapagkat. Kaya nga sapagkat, connected itong versikulo 2 dun sa 1. Na ang sabi ni Pablo, nasain yung mga kaloob na ayon sa Espiritu, lalo na ang kayo'y makapanghula. Sapagkat, ang nagsasalita ng wika, hindi sa tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu nagsasalita ng mga hiwaga. Ngunit, datapwat, ang nanghuhula, nagsasalita sa mga tao, sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Kaya pala mas more advantage yung manghula ka kasi ang tao ang mapapagsalitaan mo. Kung nanghuhula ka o nagpa-prophesying ka, nagsasalita ka para sa ikatibay, sa ikakapangaral at sa ikaaaliw. Pero kung nagsasalita ka ng wika, wala naman nakakaintindi sa'yo, sa Diyos ka lang nagsasalita. Ano papakinabangan ng tao sa'yo kung nagsasalita ka sa Diyos? Walang pakinabang sa'yo. Mas maganda, magsalita ka sa tao nung maiintindihan nila. Tuloy sa 3. Datapot ang nanghuhula, nagsasalita sa mga tao, sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaliw. Ang nagsasalita ng wika, nagpapatibay sa kanyang sarili. Ngunit ang nanghuhula, nagpapatibay sa iglesia. Pag nanghuhula ka, nagpa-prophesy ka, nangangaral ka, nagsasalita ka para sa iglesia. Maraming titibay. Pero kung nagsasalita ka ng wika, wala namang nakakaintindi, ang pinapatibay mo sarili mo. At nagsasalita ka, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kasi nga walang nakakaintinding tao sa iyo
kung nagsasalita ka ng wika na walang makakaintindi. Kaya bandang huli sa 14:27, para marimedyohan yon, kung ang sino man magsasalita ng wika, maging dalawa o wag higit sa 3, sunod-sunod, ang isa'y magpaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik siya sa iglesia. Siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Kung walang magpapaliwanag, tumahimik ka na, huwag ka na magsalita. Magsalita ka na lang sa Diyos. Kasi ano man ang sasabihin mo, maintindihan ng Diyos. Parang ganito, kapatid. En nosso situação aqui, né? Estamos encontrando muitas dificuldades da vida. Naintindihan mo, kapatid? Hindi po. Ayan. Gusto kong sabihin yon. Hindi mo naman maintindihan. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo dahil hindi mo naman maintindihan eh. Tama? Opo. Kanino ko sasabihin? Pag sinabi ko sa Diyos, maintindihan ako eh. Dahil Portugis yun eh. No? Kaya, yung nagsasalita ng wika na walang nakakaintindi, sa Diyos ka lang nagsasalita nun. Ang pinapatibay mo, yung sarili mo. Hindi ka papakinabangan ng iglesia. Pag magsasalita ka ng hindi maintindihan. Kaya sabi ni Pablo, ang sabi niya doon sa 14:1, nasain ninyo yung mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit lalo na ang kayo'y makapanghula sapagkat kung ang kaloob na sa'yo ay magsalita ng wika at walang nakakaunawa, sa Diyos ka nagsasalita lang. Walang nakakaunawa sa'yo. Pero ang naghuhula, nagpaprophesy, nagsasalita sa tao, sa ikatitibay, sa ikapangangaral, sa ikaaliw. Kaya kung magsasalita ka, ang sasabihin mo ay yung prophesying, mangangaral ka, ang prophesying, yung pangangaral yun eh. Pag nagpa-prophesy ka, napapatibay mo ang tao, naaaralan mo, naaaliw mo. Kung magdadadaldal ka nang hindi naman niya maintindihan, walang makikinabang sa'yo. Ikaw lang ang nagpapatibay sa sarili mo dahil sa Diyos ka lang nagsasalita dahil siya lang ang makakaintindi ng sinasabi mo. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. I-analyze mo yung mga talata. Umpisahan mo sa 1, ang gusto ni Pablo, ang kapatid sa iglesia, manghula kaysa magsalita ng wika. Kasi kung magsasalita ng wika, walang makakaintindi, sa Diyos ka lang nagsasalita nun. Pero ang nagsasalita o nanghuhula, nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaliw. Pagkatapos, pagdating doon sa versikulo 5, ibig ko nga kayong lahat magsalita ng wika. Datapwat lalo na ang kayo'y magprophesy o manghula o mangaral. Lalong dakilang nanghuhula kaysa sa nagsasalita ng wika, maliban na kung may magpapaliwanag o mag-i-interpret upang ang iglesia ay mapatibay. So yun ang ibig sabihin ni Pablo. Kung magsasalita ka ng wika, wala namang interpreter, pinapatibay mo lang sarili mo, hindi ka pakikinabangan ng iglesia. Sa Diyos ka lang pwede magsalita. Magsalita ka na lang ng mahina, keep silent. Huwag kang maingay. Magsalita ka sa Diyos at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Salitain mo na lang sa sarili mo at sa Diyos. Yung wika na walang mag-i-interpret. Pero kung may mag-i-interpret, makikinabang ang iglesia. Kaya sabi niya doon sa versikulo 5, ibig ko nga lahat kayo magsalita ng wika. Ako rin eh. Gusto ko lahat ng kapatid magsalita ng wika eh. Bakit? Nahihirapan kasi ako eh, kapatid. Ako mag-isa magsasalita. Halimbawa, hindi marunong magsalita ng Portuges yung isang katulong ko. Ako pa rin ang magsasalita ng Portuges. Ako pa rin ang mag-i-interpret. Di nahirapan ako. Kung lahat ng mga miyembro makakapagsalita ng mga wika, hindi ako masyadong mahirapan.
Pero kung hindi naman lahat makakapagsalita ng Portuges, kailangan akong magsalita ng Portuges pag nagkakatipon ng mga kapatid. Pagkatapos kong sabihin sa Portuges, i-interpret ko pa sa English para maintindihan naman ng mga English speaking. Dadalhin ko pa sa Kastila. Nahihirapan ako, inaamin ko. Kung hindi lang sa tulong ng Diyos, siguro hindi ko magagawa ito Sa isang pagkakatipon, nag-i-English ako, nagtatagalog ako, nagpo-Portuguese ako, nag-i-Espanyol ako, nag-ibibisaya pa ako para maintindihan. Kung magsasalita ka ng wika, walang magpapaliwanag, sabi ni Pablo, ibig ko, lahat kayo magsalita ng wika. Tignan mo yung versikulo 5, ha? Ibig kong sanang lahat magsalita ng mga wika. Datapwat, lalo na ang kayo'y manghula o mangaral. Lalong dakila ang nanghuhula kaysa nagsasalita ng wika. Bakit? Napapatibay ang iglesia. Maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibay. Okay lang kung magsasalita ng wika kung may magpapaliwanag o interpreter. Kaya pinatuloy mong itinuloy ang pagbabasa diyan sa Kapitulo 14, pagdating mo sa 27, eto na ngayon ang remedyo ni Pablo. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging 2 o huwag higit sa 3, at sunod-sunod, hindi marami magsasalita, maximum na yung 3 o 3, sunod-sunod, one after the other, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat. Kung walang tagapagpaliwanag o taga-interpret, sabi sa English, tumahimik ka na lang sa iglesia. Huwag ka na magdadaldal. Magsalita ka sa sarili mo at sa Diyos. Yun ang sabi sa instruction. Ang sabi sa English, 14:27, if any man speak in an unknown tongue. Unknown tongue kanino? Unknown sa iglesia. No? Halimbawa, nasa Korinto ka, magsasalita ng halimbawa ng Tagalog. Hindi ka pakikinabangan ng taga-Korinto, walang nakakaintindi ng Tagalog Lalo na siguro pag nagbisaya ka, wala namang Bisaya sa lokal ng Korinto. Kaya, kung ang sino man, sabi ni Pablo sa Korinto, magsasalita ng hindi kilalang wika o ng unknown tongue. Bakit hindi kilala? Kasi hindi yun ang ginagamit nilang wika Kailangan 2 o wag higit sa 3. Let it be by 2 or at most 3. And each in turn, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church. And let him speak to himself and to God. Bakit? Diyos lang ang makakaintindi siya. Magbisaya man ako sa gitna ng Korinto, Diyos lang ang makakaintindi sa akin. Kaya pwede akong makipag-usap sa Diyos at sa sarili ko. Ngayon, para sabihin mo, itong wikang ito, wika na kagaya ng ginagawa ng mga pastor ngayon, walang makaka-interpret niyang mga ginagawa ng pastor ngayon itong wikang sinasabi ni Pablo is possibly, it is possible to be interpreted kung mayroong interpreter. Kaya ito, hindi wika na iniimbento, siraulo, mga gago, mga siraulong pastor, ang tinatawag na ibang wika sa Biblia o strange tongue, tongue na hindi iyo ginagamit ng ibang rasa o ginagamit ng ibang lahi. Kaya po pwedeng i-interpret. Kaya nga mai-interpret Pag hindi mai-interpret, huwag ka na magsalita. Ba't sasalita ka pa rin? Kundi siraulo mo, pastor ka ng demonyo. No? Wala kang mag-i-interpret, nagdadaldal ka pa rin. Sabi na nga ng Biblia, kung walang mag-i-interpret, tumahimik ka. Ba't daldal ka pa ng daldal? Dapat sa'yo, maniwala kayo mga kapatid. Dapat dyan sa mga yan tok Mindoro Wala na ngang makakaintindi, sinabi na nga ng Biblia, kung walang magpapaliwanag, tumahimik ka. Daldal ka pa ng daldal. Wala na pala akong oras. Daldal pa ako ng daldal.
kapatid na Daniel. Bukas kung meron ka pang gusto, kapatid na Herbert, bukas na lang uli akong loloobin. Kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, at salamat sa Diyos, gipit tayo sa oras. Meron po naman tayong ilang mga komentaryo. Kapatid na Romeo sa Pantamolo, the truth must be told. Sino ang magsasabi ng maling aral? Kailangan malaman ng lahat kung ano ang history ng mga relihiyon, kung tama ba ang sinusunod, ang tao ba ang susundin o ang Diyos. Magsuri din tayo ng di maloko. Salamat sa Diyos, may naghahayag ng katotohanan. Krian M. Felix, salamat sa Diyos sa isa na namang makabuluhang part ng aming araw. Oras na naman ang pagkaing espiritual. May God grant us the wisdom to understand all the teachings that Brother Eli shares to us, and may those in the wrong religion be awakened and be baptized at ADD. Thank you, Brother Eli and Brother Daniel, for your efforts and sacrifices in helping us see the road to our salvation. You are highly appreciated. May God bless you with long lives, because many here on earth needs you, our spiritual heroes. Jemeline Estrada Sarmiento, salamat sa Diyos. Dami kong nalaman na katotohanan. Nagagalak ang aking puso sa tuwing ako ay nakikinig sa Bible exposition at sa bawat sagot ni Brother Eli at Brother Daniel. Hiling ko lang sana ay patuloy pa rin akong tawagin ng Diyos at pagkalooban na ako ay maanib dito sa Church of God. Josie Espinosa Macasyeb, salamat sa Diyos sa muling pakikinig kahit nasa kusina at nagluluto ng dinner ng mga amo, naka-headset para makapakinig ng salita ng Diyos. Ramon Villaruel, salamat po o Diyos, watching and listening from Turks and Caicos Islands. To God be all the glory. Nivara, napakaliwanag na sagot ni Brother Eli. Talagang maling paniwalaan na si Pedro ay unang papa dahil bawal nga patawag na ama tungkol sa pananampalataya. Fred Quadla, marami pong salamat Brother Eli. Di man po ako kaanib pero sa inyo po nanggagaling ang liwanag. Buhay na espiritu na siyang nangungusap. Sana po loobin na makasama sa inyo. Maraming salamat po. Johannes Reforma, ang ganda ng paliwanag ni Brother Eli. Maliliwanagan ka talaga. Kung tutol ka, hindi mo talaga maliliwanagan. Yan talaga iniisip ko. Si Apostol Pedro nasa Israel lang siya, nangangaral, hindi siya lumabas. Crisedel Joy Cabezudo, people tend to believe on what they want to believe and ignore what they should know. Thanks be to God, my Brother Eli, na kinakasangkapan upang di kami magstay sa mga paniniwalang walang kabuluhan. Alfredo Tampu, salamat sa Diyos. Napakalinaw ng pagpapaliwanag ni Brother Eli tungkol kay Pedro. Aral ng Katoliko na siya unang Santo Papa pero mali kung susuriin sa Biblia. Lynn Basuncion, maaari nasasaktan tayo sa mga sinasabi ni Brother Eli, pero mas mabuti na yung masakit na katotohanan kaysa matamis na kasinungalingan ng mga pastor. Nashi, umamin si Pedro sa mga Israelita na ang karunungan na kay Pablo ay mas mataas dahil maging siya ay nahirapan unawain. Kalawang Pedro 3:15-16. Jetle Salina sa Belia, walang hiya talagang nakagisnan ko na reliyon. Gumigising pa ako dati ng madaling araw para magsimbang gabi. Excited kasi ako, syempre birthday nga raw ni Jesus. Yun pala hindi totoo yung misa ng pari na yon. Kaya pala kahit anong dasal ko, hindi ako madinig ni Papa Jesus. Alam nyo ba na tuwing nagsisimba ako dati, lagi din ako nabubugbog kasi inaabangan kami sa labas ng simbahan. Wala pala ang Panginoon sa Katoliko. Hay, mabuti na lang talaga may tagapagsalita ng totoo. Salamat po sa Diyos. Binungay, napakaganda ng karunungan sa Biblia. Hindi ka talaga pwedeng mailigaw kasi lahat ay nakasulat sa Biblia. Ang nangasiwa sa unang iglesia pagkaakyat ng Panginoong Jesus ay si Pablo. Napakaliwanag. Salamat sa Diyos. Donna Rempilio, very direct to the point kung sumagot ang kapatid na Eli. Walang ligo at panloloko. Lahat ayon sa nasusulat sa Biblia. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong makapakinig sa gabi-gabi. Telly Nichan, kapag dumarating ang 7 p.m., nagiging habit ko nang makinig sa Bible Expo. Marami sa mga tanong ko dito, ilang beses na rin naitanong, ngunit laging may bago sa sagot. Napakaganda ng matuto ng salita ng Diyos. Rani Zui Zerenyo, good evening to all, especially to Brother Eli and Brother Daniel. Thank you for always going live with your teachings. I really appreciate it because it's very convenient, not only to the kapatids, but also to us guests. I'm a Roman Catholic and this is my 5th time watching the live telecast and it's been great. I have learned a lot of things since I started watching this live telecast and I hope to learn more tonight. Salamat sa Diyos. Listening from Tabang, Leyte. Vicky Escote, salamat sa Diyos. May natutunan naman ako. Isa po akong Katoliko pero mas nakikinig ako kay Brother Eli. Kasi totoo talaga ang mga paliwanag niya at mas nauunawaan ko kapag siya ang nagpaliwanag. Kaya gabi-gabi ako nakikinig at nanonood ng Bible exposition ng ADD. Papuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Junjo Monares, lahat ng sinasagot ni Brother Eli ay scriptural. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, nakabatay sa scriptures, hindi matututulan. Sana mabuksan ang isip ng lahat ng deluded ng maling aral. Meds de la Pena, kahit ayaw mo kay Brother Eli dahil panatiko ka sa religion mong mali, pero unawain mo lang yung sinasabi niya, matututunan mong mahalin siya kahit di mo siya ka-brother dahil mararamdaman mo ipinagmamalasakit niya ang kaluluwa mo. Yan po kapatid na Eli ang ilan sa ating mga
social media reactions. Let us sing a hymn for our global prayer.